Attorney Alon, anong motibo mo bakit mo tinanggap yung kaso na to? Are you really not for justice o ginagamit mo lang to para labanan ako? Whatever do you mean, attorney? Huwag ka na nga magpanggap. Tandaan mo, lalabas at lalabas din ang katotohanan. Hindi mo kontrolado ang lahat. Alam ko na may tinatago ka at ayaw mong ipakita sa korte. Sa akin at lalong-lalo na kay Ira. Getting paranoid. Are we, attorney? Kung sa tingin mo, ganun-ganun mo na lang kadaling masisira kung ano man ang meron kami ni Ira, well, ngayon pa lang sinasabi ko sa'yo, nag-aaksaya lang ng oras mo. Because Ira understands me more deeply than you ever could, attorney. And isn't that what truly matters? Sige lang. Maglaro ka lang. Keep on trying to twist things. Pero kahit anong gawin mong laro, hindi ako susuko. Lalaban ako hanggang sa lumabas ang tama at katotohanan. Well, then you better make sure you can back up everything you say. Dahil sa huli, ikaw rin matatalo. Kagaya na nangyari kanina. What's happened to her? She's in love with this attorney Manan, and I just think it's not good for her career. Yeah, I don't think. Excuse me, Yeah. attorney. Era? Kami ba ni Renan yung pinag-uusapan niyo ni Attorney Rona? No, we were talking about something else. Sana lang talaga na hindi kami yung pinag-uusapan niyo, Tito. Kasi ayokong makarating sa ibang tao yung mga personal matters na sinabi ko sa'yo in confidence. Lalong-lalo na yung plano namin ni Renan na umalis dito sa Keystone dahil hindi pa naman talaga sigurado yun. Of course, Era, I'd never overstep. Unless it has something to affect your personal growth. Attorney Rona mentioned to me that you're up for promotion. But lately, your focus has been sidetracked because of this hit-and-run scandal. Tito, tapos na yun, okay? Actually, it's not just that. Ever since you started seeing Attorney Alon, too. Like you once said, I'm not your father. But just a reminder, Era. It's fine to be in a relationship, to be in love, and to think about your future. Just not at the expense of all the hard work that you've done here and in your career. Sige nga, Tito. Sabihin mo nga sa akin kung paano ako makakapag-focus kung may lilet na araw-araw akong sinistress. Tapos ngayon, magbibigay pa kayo ng unsolicited advice? Bakit ngayon pa? Your Honor, I would like to present the motion to withdraw, executed by my client. Go ahead, Attorney Lilet Matias. My client has decided to make this difficult decision after thoroughly contemplating on the strain that this case has caused in her relationship with her siblings. If their mother has decided that her older brother Tomas was the best choice to take care of their property by donating it to him, then she will honor it. Even if it means that she will not get what she believes is rightfully hers as a co-heir. Off the record, Your Honor, mahal na mahal po ng kliyente kong si Miss Mia Cruz ang mga kapatid niya. Kaya mas pinili na lang niya na iurong ang reklamo. She only wants what's best for them, and she believes that their relationship is worth the sacrifice.
Okay, babe. Sige. Bye! Ira, ilang beses ko nang sinabi to. Ayokong magkaroon ng lamat yung pagiging magkapatid natin. Alam mo, Lilet, ayoko rin naman din eh. Kaso, sa ginawa mo, I find it so hard to trust you now. Alam ko naging makulit ako. Hindi ako tumigil hanggat hindi ko mapatunayan na may mali si Renan. Pero ngayong nandito ka sa harapan ko, isa lang yung gusto ko. Ira, hindi mo alam kung gaano ko gustong isipin na sana mali ako. Para matapos na lahat ng hinala at pagdududa ko kay Renan. Para sa'yo, gusto ko na maging mali ako. Ira, hindi ko naman ginustong maghinala eh. Ang gusto ko lang, magkaayos na tayong magkapatid. Gusto ko lang bumalik na tayo sa dati. Kaya nandiyan tayo para sa isa't isa. Mas hindi ganun kadali yun, Lilet. Hindi ganun kadali na maging okay tayo. Lalo na ngayon, pina-freeze mo yung assets ni Mati. Parang sinasabi mo na rin na wala kang tiwala sa akin eh. Na hindi ko kayang magdesisyon para sa sarili ko. Na hindi ko kayang ipagtanggol yung sarili ko kung kinakailangan. Alam mo, Lilit, sa lahat ng mga ginawa mo, ito yung pinakamasakit eh. Yung hanggang ngayon, wala ka pa rin bilib sa akin. Ira! Alam mo, Mia, bilib ako sa'yo. Kaya mong magsakripisyo, kaya mong isuko ang lahat para sa pamilya. Mia? Kuya, Mia, saan ka pupunta? uwi na ako sa probinsya. Ano? Doon na siguro ako magsisimula ulit. Huwag ka na umalis. Saan ka natitira? Ano yan? Babalik ka sa eskwela. Gusto ko makatapos ka. Nakapag-decision na ako. Nabibigyan ko rin ng share si Ramon sa pagbenta ng lupa. Alam mo, hindi yung lupa ang tunay na pamana ni nanay. Kung hindi tayo magkakapatid, ang kanyang iniwang yaman. Tama si Kuya. Wala nang mas mahalaga kaysa pagkakaisa natin bilang pamilya. Trixie? Aren't you supposed to be meeting Era at the cafe right now? Oh, yeah. So bakit nandito ka? Where is she? Attorney, nasa cafe pa si Attorney Era kasama na si Ate Lilet. May pinag-uusapan lang sila. Ganun ba? Well, Lilet came to me yesterday. Nag-usap kami. Sabi niya, kausapin ko daw si Era kung pwede sila magkaayos. So, okay lang sa'yo? Yeah, of course. Dapat lang na magkaayos na yung dalawang yun. Siguro puntahan ko na lang din sila para masigurado ko lang na okay lahat. That's a great idea, Attorney. You know, sometimes things really do work out better than expected. Well, I'm all for things turning out for the best. Always. I'll see you later. You know what?
I think it's time that we fix everything. Let's start sorting the papers para matapos na yung partition case. Ira, alam ko hindi madali lahat ng to. Pero gusto kong subukan. Kagabi nga pumunta ako kay Attorney Alan kasi gusto ko sanang makipag-usap sa kanya para magkabati na kami. Pero busy kasi siya eh. Nagkita pala kayo ni Renan? Hindi niya ba nasabi sa'yo na nagkita kami kagabi? Yeah, we met last night, babe. Gusto niya makipag-usap, pero pinilit ko siya na makipag-usap na sa inyo diretso. Eh, hindi naman kami talaga nakapag-usap eh. Kasi parang naistorbo ko siya. Babe, nag-usap pala kayo kagabi? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Oh, babe, gabi na rin kasi. Nagmamadali ako umuwi. I had backlogs to finish. Anyway, ano nang napag-usapan niyo? Inayos na namin yung lahat. Sana maayos na yung lahat, lalo na kayong dalawa. Wala naman talagang magiging problema. Basta mangako lang si Attorney Alon na wala siyang gagawing masama sa'yo. Tama ba, Attorney Alon? Of course. Ikaw na naman itong walang tiwala sa akin, attorney. Listen, I'll take care of your sister. Okay? You have no idea what the worth of my love is for her. Hi, Dad. Hi. Mukhang subsub na subsub kayo sa pag-aaral, ah. Nakakabala ba ako sa inyo? No, Dad, not at all. Patapos na rin po ako and maya-maya lang matutulog na ako. Sinamahan lang talaga ako ni Ate Lilet para kung may tanong ako, matutulungan niya ako agad. Eh, may tinatapos lang din po ako, Tay, kaya sinamahan ko na mag-aaral si Trixie. Kalahin nyo. Yung isang anak ko, abogado. Yung isang anak ko, magiging abogado. Proud na proud ako sa inyo. Dad, mas ibang klase si Ate Lilet. Biruin mo, dalawang sister niya, lawyer. Ikaw, makakapasa ako. Ako, Trixie, kayang-kaya mo naman yun. Ikaw pa ba? With your guidance, ate, kakayanin ko. May kwento nga pala sa akin ni Trixie tungkol sa inyo ni Era. Di ba nagkaayos na kayo? Medyo okay naman na po kami, Tay. Unti-unti, babalik na din sa dati yung samahan namin. Alam mo, sana nga maging okay kayo ni Era. And look, I don't want you to feel na kailangan mo ipatunayan sarili mo sa pamilyang to. You're entitled to everything that I have. Lalo na kung wala na ako. Dad, Tay, huwag naman po kayo magsalita ng ganyan. Totoo naman eh. Mauna naman ako sa inyo. Pero syempre, gusto ko naman kayo makasama na matagal. Kaya nga, ngayon pa lang, inaayos ko na yung paghahati ng mga ari-arian ko sa inyong dalawa. Tay, hindi naman po kailangan yun. Masaya na po ako na nakakasama ko kayo. Na maayos yung relasyon namin ng kapatid ko at ni Tita Patricia. Ang gusto ko lang naman po talaga yung matawag niyo kong anak. Matawag ko kayo na tatay. Kasi para po sa akin, yun po ang tunay na kayamanan. Oh, wow! Here, food! For you! Hey, you need some food para hindi sumakit ang mga ulo ninyo. Salamat po, Tita Patricia. And this one is for you. And I'm sure masarap din yung food natin sa birthday celebration ni Dad, right? Eh, yung dad ninyo ayaw pumayag na magkaroon ng isang malaking birthday celebration. Pero kahit na ayaw pa niya magpa-party, maghahanda pa rin tayo ng masasarap na pagkain para sa kanya. Alam nyo, makasama ko lang kayo. Patricia, Trixie, Lilet. Masaya na ako. Kayo, ang regalo ko sa birthday ko.
Babe, nandito ka pa. Ba't nagtatrabaho ka pa rin? Eh, ikaw nga pinapayagan kitang mag-overtime, di ba? Actually, babe, may tinatapos lang talaga ako kasi may gusto akong i-ace sa Keystone. Baka bawi man lang. Bawi. Teka, para saan eh? Aalis na rin naman tayo dito ah. Attorney, I won't push you to fix things with Ate Lynette. Pero, kung si Attorney Renan lang naman iniisip mo, at gusto mo na matapos tong stress na to, hindi ba pwedeng nakahintay kung ano man yung plano ninyo? Kung mahal ka talaga niya, maiintindihan niya, di ba? Sana habang iniisip mo yung future mo, kasama yung mapapangasawa mo, importante din na isipin mo yung ikaw. Yung mga bagay na pinagpaguran mo nung ikaw pa lang. Sana huwag masayang yun. Speaking of our own firm, I was thinking since unfrozen na yung assets ng Mati mo, tutuloy ko na yung pag-process ng permits, tsaka papareserve ko na yung space na sinasabi ko sa'yo, babe. Kailangan lang natin mag-down payment doon para talagang... I've been doing a lot of thinking lately. Ikakasal na tayo at makukuha ko na rin yung mana ko kay Mati. Pero siguro, babe, kailangan na mas maging critical tayo sa decisions natin. Huwag tayong magpadalos-dalos. I mean, yeah. Yeah, okay. Yeah, tama ka naman dun. Babe, kasi marami pa akong gustong gawin sa Keystone. And actually, ang dami ko pang hindi na-fulfill sa mga iniwan ni Mati. And I want to finish what she started. Tagal na natin pinaplano to. Sariling firm natin to. Pangarap natin. Sa firm natin, we won't just be cogs in the machine. Tsaka babe, may mga nakausap na akong tao para masimulan na natin yung firm eh. Na atin lang. Magbabayad na tayo ng reservation fee dun sa space na sinasabi ko sa'yo, babe. Babe, hindi ba pwedeng mag-focus muna tayo sa kasal natin? Getting married is already expensive. Ba't pa biglang nang bago isip mo? Dahil ba sa nag-usap kayo ni Lilette? Is she doubting me again? No. Lilette reminded me of my worth dito sa Keystone. At matagal ko na ring iniisip to. Babe, mali ba na mag-focus muna tayo sa kasal natin? No. No, not at all, babe. Siguro masyado lang ako na-excite sa idea ng firm natin. I'm on board. Okay, focus muna tayo sa wedding. And I promise, mas magiging involved ako sa preparations. And as for Lilette, I'm actually really happy that she's there na sumusuporta siya sa'yo. She's a big help. Thank you, babe.